Pag tinanong ho ang ilang mga theologians pagdating sa kanilang rekomendasyon sa mga libro na magandang basahin ng mga mananampalataya, ay almost always nababanggit ang pagbabasa ng mga biographies ng mga missionaries kadalasan or mga kilalang mga mananampalataya na ginamit ng Panginoon sa makapangyarihang paraan. Kabilang na dito sila Adoniram Judson, sila George Mueller at iba pa. At isa sa mga kadahilanan ay sinasabi nila na pwedeng tawagin itong true-to-life theology. Ibig sabihin ay marami tayong mga nababasa at natututunang mga teolohiya, mga doktrina sa salita ng Diyos patungkol sa Panginoon sa Biblia, pero yung aplikasyon nito sa buhay ay madalas makikita natin at ma-appreciate natin at makikita natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga biographies ng mga mananampalataya. And in that way, itong ating passage ho na binabasa ay maaaring hindi kagaya ng mga passages na talagang paborito nating pinag-aaralan na mga talata sa Biblia na bundat sa mga katotohanan at doktrina, at ang passage na ating binabasa ay parang ito lang yung sinasabi, kinukwento lang ni Apostol Pablo yung plano niyang gawin, kung ano yung mga ginagawa niya sa ministry. At dito makikita natin na ang mga pagpaplano at paggawa ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon ay punong-puno rin naman at nakadepende rin naman sa mga katotohanan at doktrina ng salita ng Panginoon. At isa sa mga makikita ho natin dito ay ang paglilingkod sa Diyos o ang pagganap ng ministeryo is surprisingly mostly done in a normal way. Na ang paglilingkod sa Diyos ay madalas sa araw-araw ay hindi yung mga nakakagulat na himala ang ating may encounter, kung hindi yung mga normal na pagpaplano, normal na pamumuhay, normal na mga struggles and concerns. At ito yung mga kadalasan na hinaharap ng mga manggagawa ng Panginoon. Hindi lamang mga manggagawa, kundi ng bawat na mga mananampalataya. And I pray and hope mula sa mga normal na bagay na ito ay tayo ay matuto. Makita natin, hindi pala lumalakad sa ulap si Apostol Pablo na ganun siya kataas. Kundi lumalakad din pala siya sa lupa. Kagaya rin na natin siya sa maraming paraan. At tayo rin naman bilang mga mananampalataya ay humaharap at naglilingkod sa Diyos sa araw-araw in our daily normal circumstances. Ang ating mensahe ho, sinimulan natin last Sunday ay ito: God often accomplishes His will through the normal means as His people strive to faithfully live out their calling in their daily lives. Ang Diyos madalas ay tinutupad ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga normal na kaparaanan, habang ang kanyang mga tao o mananampalataya ay nagsusumikap na mamuhay ng may katapatan o ipamuhay ng may katapatan ang pagkatawag sa kanila ng Panginoon sa kanilang araw-araw na mga buhay. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, sa langit, kami po ay nagpapasalamat patuloy sa iyo, sa iyong biyaya at kahabagan. And as we sang that song, tunay dakila ka. Hindi matatapos, Panginoon, na kung bibilangin namin isa-isa ang lahat ng ebidensya ng iyong kadakilaan. Ang dakila mong kabutihan, ang dakila mong pag-iingat, ang dakila mong biyaya, ang dakila mong pasensya, ang dakila mong pagmamahal, O Diyos, sa bawat isa sa amin, sa bawat yugto ng aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. And Lord, as this moment na is namin na marinig ang iyong katotohanan, upang ang iyong katotohanan ang patuloy na magpabanal sa amin, ang iyong katotohanan ang patuloy na magpatatag sa iyong iglesia, at gayon din ang iyong katotohanan na magpalaya sa mga makasalanan sa pagkaalipin dito sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. O Diyos, ikaw po nawang gumabay at mag-ingat sa amin. Tulungan mo po kami, at nawa sa lahat ng ito, ikaw po ang maluwalhati. Patawarin mo rin po kami, O Diyos, anumang mga kasalanan na mga nagawa namin, naisip namin, nasabi namin na hindi ayon sa iyong kautusan. At lahat ng ito ay dinadalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, noong nakaraan ho ay meron tayong isang bagay na hindi masyado nabigyang pansin sa ating pag-aaral, pero ito ho ay napakahalaga.
na si Apostol Pablo sa kanyang pagsusumikap na magawa ang panawagan sa kanya ng Panginoon ay makikita natin yung kanyang commitment to live out his life according to the will of God. Sa verse number 32, makikita ho natin, chapter 15, verse 32 ng Romans 15, sa ganun masaya akong darating diyan sa inyo, at ano yung sabi ni Pablo? Kung loloobin ng Diyos. At makikita natin na sa lahat ng ating binibigyang pansin, nagsimula tayo last Sunday mula sa verse 22, at sa lahat ng mga pagpaplano, sa lahat ng sinabi ni Apostol Pablo, itong lasa ng pagtupad at pagsunod at pagnanasa na matupad ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay ay makikita ho natin na evident dito. Hindi ito sang-ayon sa mga hindi ang nagdedetermina ay hindi yung plano ni Apostol Pablo, ang nagdedetermina ay hindi ang tsansa, ang nagdedetermina ay walang iba kung hindi ang kalooban ng Panginoon. And nakaraan Sunday, tinignan ho natin that normally the ministry is done according to the providence of God. Sang-ayon sa probidensya ng Panginoon. Kung wala ho kayo dito last Sunday, ating dinefine ang probidensya o providence ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi nito. Ang probidensya ay ang soberanong kontrol ng Diyos sa lahat. Ito ay sinasagawa hindi sa pamamagitan ng mga mamirakulong paraan, ngunit sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga komplikadong pangyayari sa kalikasan upang magawa nila ang kanyang kalooban. So this is the hand of God in the normal things, on the ordinary things, and that is in everything. Ito yung kamay ng Diyos, ang probidensya ng Diyos ay ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay, sa mga normal na mga pangyayari. Ibig ko sabihin, ang kamay ng Diyos ay hindi lamang sa mga mahimala. Ang kamay ng Diyos ay nasa mga pang-araw-araw na gawain natin, sa mga pang-araw-araw na mga tinutupad natin na mga gawain. Sabi nga ni Apostol Pablo, Romans chapter 15 verse 22, balikan lang natin yung ating pinag-aralan last Sunday. Ang pangangaral ko sa mga lugar dito, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakarating diyan sa inyo. So dito, merong humahadlang. Desire ni Apostol Pablo na makarating sa Roma, masidihi ang kanyang pagnanasa na maka-fellowship, makapag-ministeryo siya sa church at Rome, pero may mga bagay na humahadlang. And if you remember, last Sunday, titingnan natin from Acts chapter 16, verse 6 and verse 7, na ang Diyos mismo ang humadlang sa pamamagitan ng banal na Spirit. We do not know exactly how, pero ang sabi ni Apostol Pablo, sila'y hinadlangan ng banal na Espiritu. So muli, sa probidensya ng Panginoon, may mga pangyayari minsan na isinasara ng Diyos ang mga pintuan ng oportunidad. Pero ang maganda kay Apostol Pablo, kahit na ganun, ay nagpatuloy pa rin siya na magsumikap na gawin ang kalooban ng Panginoon. There are times na sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, ang effort natin na sumunod, sa effort natin na gawin ang kalooban ng Diyos, the best way we can see it, sa ating tingin na ito yung pinaka-the best na paraan, there will be times na sa probidensya ng Diyos ay siya mismo ang magsasara. Siya mismo ang hindi magpapahintulot. At ang ginamit na salita ni Apostol Pablo sa English is much hindered, at matindi, at maraming paraan na ito ay nahahadlangan. So nahandoon ang pag-appreciate at nahandoon ang patuloy na paglilingkod ni Apostol Pablo in the normal ways or normal means ng ministry and recognizing the providence of God. Anong punto? The surprising normal ministry and the Christian life is serving in recognition of the providence of God. Hindi lamang yon, nakita natin last Sunday that ang paglilingkod sa Diyos in a normal way involves planning. Hindi ho, sana makita nyo ho na ang Apostol Pablo, at hindi lamang ang Apostol Pablo, maging ang ibang mga apostol at mga lingkod ng Diyos noon hanggang ngayon, ay hindi gigising pag umaga and then titingin sa langit at naghihintay na merong kamay na sumulat kung ano ang gagawin nung araw na yon. Akala ng iba ay laging mahimala, laging may boses na dapat na bumubulong, laging may mirakulong maliwanag na pangitain na dapat makita para umaksyon, para humakbang, para gumawa. No, merong wise planning na involved.
Merong normal na pagpaplano. Isa sa mga elemento na makikita natin dito ng isang mananampalataya na matapat na sinusunod ang kalooban ng Panginoon ay nahado ng pagpaplano patungkol sa kanyang buhay, patungkol sa kanyang ministeryo, saan man siya tinawag ng Panginoon. At kailangan nating siguraduhin, nakita natin last Sunday, na pag tayo ay nagpaplano, ito ay may pagpaplanong natin ng pagkilala sa soberanong kamay ng Diyos. That means na ang ating plano ay hindi ang plano natin ang soberano, kundi ang kamay pa rin ng Diyos ang soberano. Naalala niyo ho, dun sa ating binasa sa Santiago or James chapter 4 verse 15, ang sabi ni Santiago ito, kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Again, hindi lang ito dapat sabihin na dapat bukang bibig, kundi dapat ito ay totoo sa atin. Anong sabi? Kung loloobin ng Panginoon. Kung loloobin ng Panginoon ay mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganon ang gagawin natin. Kung loloobin ng Diyos, ako'y gagraduate ng high school at mag-aaral sa college ng ganitong kurso. Kung loloobin ng Diyos, ako'y gagraduate sa college at papasok sa ganitong trabaho. Kung loloobin ng Diyos, ako'y mag-aasawa sa ganitong edad o magkakapamilya sa ganitong kapanahunan. Kung loloobin ng Diyos. Pero ang punto, merong plano. Hindi tayo naghihintay na bumagsak na lamang, ika nga, yung bayabas sa ating bibig. Meron tayong plano na dapat gawin. At yun ang sabi ni Pablo sa verse 23. Pero ngayon, natapos ko na ang mga gawain ko rito. So sabi niya, una niya munang prioridad ay ipangaral si Jesus sa mga lugar na hindi pa siya naipapangaral. Pero sabi ni Pablo, ngayon tapos na. Anong plano niya? At dahil matagal ko nang gustong pumarian, actually, habang nire-review ko ho ito, merong isang thought pa na pumasok sa aking isip, hindi sa isang normal na paglilingkod sa Diyos, hindi walang bahagi ang desire. Minsan ho kasi akala ng iba, ang kalooban ng Diyos ay dapat laging kontra sa desire natin. Ang sabi dyan ni Pablo sa verse 23, matagal ko nang gustong pumunta diyan. Handun yung kanyang desire. And again, kung ang ating desire ay kontra, maliwanag na kontra sa kalooban ng Diyos, no, it should not be followed. Pero kung yung ating desire in the ministry, kung desire natin na marami pang makita na tao sa loob ng iglesia, na maraming mga na dumadalo sa church ang manampalataya sa ebanghelyo at sila'y maligtas at lumawak pa ang ministeryo ng JCBC, again, if it is a godly, biblical desire, again, it's part of the normal ministry. At kasama rito yung pagpaplano, verse 24, inaasahan kong magkikita tayo ngayon, dadaan ako riyaan sa pagpunta ko sa Espanya at alam kong magiging masaya ako sa ating pagkikita kahit saglit lang. Inaasahan ko rin na matutulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Espanya mula riyaan. So again, nahandun yung plano. Pupunta muna ako dyan bago pupunta sa Espanya at makakapag-fellowship tayo, makakapagpalakasan tayo at baka matulungan nyo rin ako sa... Again, sounds like a plan. At hindi ho kontra sa paglilingkod sa Diyos ang pagkakaroon ng plano. Again, may mga pagkakataon na akala ng iba, ang buhay Kristiyano ay kailangan nga na may maririnig kang boses na bumubulong, gawin mo ito ngayong araw. No, hindi laging ganun. And yes, God in His providence will sometimes lead us to places na maaaring hindi natin naisip, na magagawa natin, na mapupuntahan natin. Pero in the normal way of doing the ministry, doon yung pagpaplano. Merong direksyon na nilalagay. And then lastly, last Sunday, natapos ho natin yung point number 3, na si Pablo sa kanyang pagmiministeryo, in a surprisingly normal way, ay ginagawa niya ito with proper priority. With proper priority. Romans 15 verse number 25, pero sa ngayon, kailangan ko munang pumunta sa Jerusalem para ihatid ang tulong sa mga pinabanal ng Diyos. Again, ang sabi ni Apostol Pablo, ito ang gusto ko, ito ang desire ko, makarating dyan sa inyo. Matagal ko ng desire yon, pero meron akong dapat unahin. Meron akong dapat i-prioridad. Kailangan ko munang dalhin yung financial help na tinipon ng mga Kristiyano sa Macedonia at Akaya at dalhin sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem dahil sila ay nangangailangan ng tulong.
Then pagkatapos nun, verse 28, pagkatapos kong maihatid ang nakolektang tulong ng mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan sa inyo bago ako pumunta sa Espanya. Nakita natin ang prioridad ni Apostol Pablo ay malinaw. His present priority is to demonstrate yung pagmamahal ng mga Hentil na Kristiyano sa mga Hudyong mga Kristiyano. At sabi niya, meron silang responsibilidad. Dahil sa pamamagitan ng mga Hudyo, dumating ang tagapagligtas. At sa pamamagitan ng mga Hudyo, the apostle to the Gentile ay isang Hudyo. Sa pamamagitan ng mga Hudyo, nakarating ang ebanghelyo sa mga Hentil at sila'y naligtas. Malaking bagay ba na yung makinabang ng mga spiritual na bagay ay tumulong sa material na kaparaanan sa kanila? Ang sagot ni Pablo, no, hindi. Maganda at tama lamang. At kanyang pinaprioridad ang bagay na ito. Now, ang punto ho dito, we will all have different priorities in different chapters of our lives and different callings. Iba-iba ang prioridad natin bilang mga mananampalataya. Kung ikaw ay isang magulang, meron kang prioridad sa iyong pagsasanay sa iyong mga anak. Meron kang prioridad na i-provide ng pangangailangan ng pamilya. Meron kang prioridad na kailangang ingatan, ayusin ang tahanan. Kung ikaw ay estudyante, meron kang prioridad na mag-aral ng mabuti alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Kung ikaw ay isang empleyado, meron kang prioridad na pumasok sa oras at magtrabaho ng maayos para sa ikakaluwalhati ng Diyos. At saan man tayo tinawag ng Panginoon, ang priority natin ay luwalhatiin ng Diyos sa panawagan niya sa atin. Pero wag nating kakalimutan, ang Diyos mismo ang naglagay ng prioridad na wag nating pababayaan ang pagtitipon natin sa araw ng Panginoon. So with proper priority. Pang-apat, ginawa ni Apostol Pablo ang ministeryo in a surprisingly normal way, and that is number 4, with the desire to be a means of blessing to others. Andun yung desire niya na gusto niya maging daluyan ng biyaya sa iba. Romans chapter 15 verse number 29, ang sabi ni Pablo ay ito, naniniwala ako na pagdating ko riyan, dala ko ang maraming pagpapala para sa inyo mula kay Kristo. Ang sabi ni Pablo, naniniwala ako pagdating ko riyan. Andun yung expectation ni Apostol Pablo sa biyaya at probidensya ng Panginoon. Again, liban na lang na hadlangan ng Panginoon, liban na lang sa probidensya ng Diyos ay hindi mapangyari, pero nandun yung plano na at nandun yung desire niya, at ngayon ay expecting siya na siya'y magkaroon ng blessed time of fellowship kasama ng mga mananampalataya doon sa Roma. Pero hindi lamang iyon, ang sabi ni Pablo, dala ko ang maraming pagpapala para sa inyo mula kay Kristo. Ano kaya dala niya? Mga chocolate? Ano kaya mga dala niya? Mga imported products? Well, madalas kapag tinawag yung pagpapala, blessing. Ang madalas ang naiisip natin ay mga material na bagay. Maaaring may dalang financial, maaaring may dalang material, maaaring sa kaparaanan na yun ay ang Diyos ay magbigay ng biyaya sa atin. Pero dito, hindi yun particularly ang pinapatungkulan ni Pablo. Hindi ito material blessing. Kung babalikan natin sa chapter 1 ng Romans, ang sabi ni Pablo ay ito, Romans chapter 1 verse 10. Lagi ko ring dinadalangin na loobin sana ng Diyos na makapunta ako riyan sa inyo. So prayer request talaga ni Pablo. Lord, gusto kong makarating sa Rome. Gusto kong makarating at makasalamuha ang mga mananampalataya doon sa Rome. For verse 11, ang sabi niya, nananabik akong makita kayo para maipamahagi sa inyo ang alin? Ang mga espiritual na kaloob na makapagpapatatag sa inyo. Ito ang layunin ni Apostol Pablo. Handun yung excitement niya. At ang excitement ni Apostol Pablo ay maging daluyan siya ng biyaya ng Diyos, maging daluyan siya ng mga espiritual na pagpapala ng Panginoon upang ang mga mananampalataya doon sa Rome ay tumatag, that they may be edified.
Again, hindi sinabi ni Pablo, gusto kong pumurayaan para ako'y maging daluyan na kayo ay umaman. Upang ako'y maging daluyan na kayo lahat ay gumaling sa lahat ng inyong karamdaman. Na ako ay maging daluyan upang ang lahat ng inyong problema ay maayos. No. Ang sabi ni Apostol Pablo, upang ako'y maging daluyan, upang kayo ay mapatatag, to be strengthened. Yun ang pangunahing desire ni Apostol Pablo. Hindi niya pangunahing desire na pumunta sa Rome para maipakita kung gaano siya kahusay, hindi para ma-display yung kanyang gifts, hindi para mag-exercise ng kanyang domineering authority bilang apostol. No, ang kanyang layunin ay maging daluyan ng pagpapala sa iba, lalo na sa mga espiritual na kaparaanan upang sila ay tumatag sa kanilang pananampalataya. That's Paul's desire. At para sa atin bilang mga mananampalataya, napakaganda na as we seek to obey God's will sa ating buhay, to minister according to God's calling sa atin, ang atin nawang maging layunin ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa iba. Nawa, pag nagkaroon ng contact sa atin, ng ating kapatiran, hopefully pagkatapos ng time na mas-spend nila, whether it be 5 minutes, 10 minutes, 1 hour, or a whole day na magkaroon ng fellowship, I hope na yung contact na yun, yung time na yun, ay mas naging malusog siyang Kristiyano, mas naging malakas siyang mananampalataya, mas tumibay ang kanyang pagkakilala sa Diyos, mas natutunan niya ang patungkol kay Kristo, patungkol sa Panginoon, nung time na kami magkasama. Yun ang layunin ni Apostol Pablo, na maging daluyan ng biyaya. Ang sabi ng Romans chapter 15 verse 1, kung naalala niyo ho yung paalala ni Pablo sa mga malalakas na mananampalataya, ay nandun sa pagmiministeryo sa mahihina. Ang sabi sa verse 1, tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Huwag nating baliwalain, kundi tumulong sa kanila. Hindi lang ang ating sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin. Verse 2, kundi ang kapakanan din ng iba para mapalakas ang kanilang pananampalataya. There is that intentional desire and goal to be a means of God's grace for the strengthening of the brethren. Andun yung goal talaga. Doon yung pagnanasa talaga. Kahapon sa biyaya ng Diyos ay merong ladies fellowship. I hope yung mga ladies gusto kong pumunta roon at gusto kong maging daluyan ng biyaya. I hope na sa time ng fellowship na yun nakapagpatatag ako. Hindi man ako ang magsasalita, hindi man ako ang magtuturo, hindi man ako ang tumatayo sa likuran ng pulpito. Sana pagpunta ko sa church ay maging kaparaanan ako upang magbigay lakas, magbigay encouragement, magbigay ng dagdag na init sa pananampalataya ng iba. Ang sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. 1 Thessalonians 5 verse 11. Dahil dito patuloy ninyong pasiglahin at at patatagin ang isa't isa katulad nga ng ginagawa ninyo. Ginagawa niyo na to. Ituloy niyo lang. Ipagpatuloy nyo ang gawain ng pagpapasigla. Dahil may mga pagkakataon talaga na nanlulumo sa pananampalataya. May pagkakataon talaga na dumadaan sa lungkot, na may luha. Again, in the normal Christian life, mga kapatid, hindi ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. May mga times talagang umiiyak na tunay. At napakaganda kung magiging kaparaanan tayo upang mabigyan ng sigla, na maging sa dilim at luha ay makapagbigay tayo ng kagalakan. Mapasigla at patatagin ang isa't isa katulad nga ng ginagawa ninyo. So si Apostol Pablo sa kanyang ministeryo, in a normal way of ministry, there is that desire to be a means of God's blessing. Hindi lamang pupunta ako doon at hihintayin ko kung paano nila ako tutulungan, paano ako makakakuha mula sa kanila. Kung hindi, napakaganda kung lahat tayo ay merong desire. Paano ako makakapaglingkod?
Paano ako makakatulong? Paano ako makakapagpalakas? Ano yung binigay sa akin? Remember Romans chapter 12? Kung ano ang kaloob sa iyo ng Diyos, whether it be ministering, do that. Teaching, do that. Giving, do it. Ruling, yes. Ano man ang gifting ng Diyos, gamitin natin as channel of God's blessing sa iba. So there's a desire to be a means of blessing. Panghuli, dito tayo matatapos ngayong umaga at merong medyo mahaba-habang subpoints ito. Paul did the ministry in a surprisingly normal way with number 5, commitment to prayer. Merong commitment sa pananalangin. Now, gusto ko lang magbigay ng mabilis na paalala sapagkat may mga pagkakataon na merong misunderstanding patungkol sa prayer. And yes, pag naririnig ko ito, alam ko ang ibig nilang sabihin, pero I hope hindi ito dumudulas sa maling paniniwala. Na pag naririnig natin, the power of prayer. Ang panalangin ay may kapangyarihan. Now again, mga kapatid, gusto ko linawin, ang kapangyarihan ay wala sa pananalangin, ang kapangyarihan ay nasa Kanya na ating dinadalanginan. Is that the power of our prayer? It's the power of God to whom we pray. Naalala niyo ho, sa Old Testament, si Elijah at yung mga propeta ni Baal, nag-pray ba yung mga propeta ni Baal? Maghapong nag-pray, sinugatan pa yung kanilang mga sarili. Meron bang tugon? Meron bang kapangyarihan? Wala. Pero nanalangin si Elijah sa Diyos na buhay at makapangyarihan. Isang tawag niya lang at bumagsak ang apoy at tinupok yung alay na binasa ng tubig. Again, ang kapangyarihan ay wala sa atin. Ang kapangyarihan ay wala sa panalangin natin. Huwag nating isipin na para itong ritual na mayroong kapangyarihan sa mga salita na lumalabas sa ating bibig na para bang itong mahika, na abracadabra. Kailangan mo lang mabigkas ang mga salita ng tumpak na tumpak and then poof! Lalabas na yung ating gustong mangyari. No, ang kapangyarihan ay nasa Diyos. Ang kapangyarihan o ang ating panalangin ay nakadepende sa Diyos. So much so na kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 26, tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa kahinaan natin. So much for power in our prayer. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa kahinaan natin. Bakit? Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. So ang kapangyarihan sa ating pananalangin na hindi talaga nasa atin. Ito ay sa Diyos at nandun ang tulong ng Banal na Espiritu. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Again, sa prayer, hindi na-expose ang ating kapangyarihan, na-expose ang ating kahinaan, pero tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu at namamagitan para sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Anong punto sa pananalangin? Ang ating pag-asa at ang ating tiwala ay wala sa akto natin, wala sa tindig natin, at wala sa tindi natin ng ating pananalangin. Hindi ito paramihan ng luha, kundi ang pag-asa ng pananalangin ay nasa Diyos na dinadalanginan. Ang sabi ni Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi ng Panginoon, pagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa atin. Andun yung imbitasyon ng Panginoon sa atin. Ang sabi ni Juan sa 1 John chapter 5 verse 14 sa English, this is our confidence. Ito yung ating kumpiyansa sa Tagalog, translation, at merong kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos. Hindi katulad siguro minsan nung lumapit ka kay Mayor, ibibigay kaya ni Mayor, hindi ko alam. Pero ang sabi ni Apostol Juan, meron tayong kapanatagan sa paglapit natin sa Diyos. Bakit? Dahil naniniwala tayong ibibigay niya ang sa atin ang anumang hilingin natin. Now, huwag kang titigil doon. Dahil maraming mga charismatic tumitigil doon. Maraming prosperity gospel preachers tumitigil doon na kahit anong hingin mo sa Diyos, ibibigay ni Lord. No?
Na ito ang ating kapanatagan tayo may kapanatagan tayo sa ating paglapit sa Diyos dahil naniniwala tayo na ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Again, hindi yung kapangyarihan at tindi ng ating pananalangin, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na soberano sa lahat ng bagay. Now, balik tayo sa Romans chapter 15. Binigay ko lang ho yun as a warning. At makikita natin dito sa Romans chapter 15 verse 30 hanggang matapos ang paniniwala at commitment ni Apostol Pablo sa prayer. At hinihimok niya ang mga mananampalataya na gawin ito. Verse 30 ang sabi, "Kaya nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, alang-alang sa Panginoong Hesus at sa pag-ibig na binigay ng banal na Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin sa Diyos para sa akin." Si Apostol Pablo sa kanyang pagsusumikap na isagawa ang kanyang panawagan ay hindi nagyayabang sa kanyang sarili at nagsasabing, well, kayang-kaya ko ito. Man of prayer yata ito. Yes, it is true, he is a man of prayer. Pero gusto kong makita ho natin dito na doon yung kanyang pakikiusap sa mga mananampalataya na siya'y tulungan. Tulungan sa pananalangin. Pero bago yun, gusto ko lang balikan muna natin yung sinabi ni Pablo, alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Ano bang ginagawa ni Jesus sa pananalangin natin? Siya ang namamagitan. And then hindi lang yun. At sa pag-ibig na bigay ng banal na Espiritu, ano ginagawa ng banal na Espiritu sa pananalangin natin? Kakabasa lang natin kanina. Tayo ay tinutulungan. Let this be an encouragement. Na pag tayo in our personal time na nananalangin, even in our time sa pagkain, na sama-sama ang buong pamilya na tayo ay mananalangin, o sa ating prayer meeting mamaya dito sa church, na ang Panginoong Jesus ay aktibong namamagitan para sa atin, na ang banal na Espiritu ay aktibong gumagawa at tumutulong sa atin. Mga kapatid, hindi natin kailangang makakita ng mahimalang bagay para masabing gumagawa ang Diyos. If we as individual Christians, if we as a whole church pray, gumagawa ang Diyos. Namamagitan para sa atin si Kristo. At tumutuwang sa atin ang banal na Espiritu. Let this be an encouragement. Kung sakali sa buhay mo bilang mananampalataya, nandun yung katamaran, nandun yung panlalamig sa buhay, panalangin, remember this. Andun yung mediation ni Jesus. Andun yung tulong ng banal na Espiritu sa ating pananalangin. Pero hindi lamang yun, ang sabi ni Apostol Pablo, hiningi niya ang tulong ng mga mananampalataya. Sabi niya, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin sa Diyos para sa akin. Nahandoon ang katotohanan na nangangailangan si Pablo ng panalangin ng iba. At tayo ay nangangailangan ng tulong sa pamamagitan ng pananalangin ng iba. At mga kapatid, ang pinakamabilis at pinakamagandang tulong na pwede nating maialay at maitulong sa iba ay ang pamamagitan ng pananalangin para sa kanila. Yes, maaaring hindi tayo makapunta sa Cebu at tumulong sa pag-rebuild ng mga nawasak at mag-distribute ng mga necessary goods para sa mga nasalanta ng lindol, at maaaring hindi tayo makapagbigay ng marami at sa pagpapadala ng tulong doon. Pero mga kapatid, we can help by praying. By praying. Bahagi ng normal na ministeryo ang pananalangin. Ang sabi ni Pablo, tulungan ninyo ako. At mga kapatid, pwede ko bang sabihin, church, pwede ko bang sabihin, tulungan niyo ako? Hindi ho madali ang buhay ng pastor. Hindi ho madali ang trabaho ng pastor. Kung titignan niyo sa katawan ni Brother Paul, mukha namang hindi hirap, pero hindi, mahirap po. Maraming hamon, maraming problema, maraming pressure, maraming
may sarili ka ng mga problema, may problema ang pamilya mo, at may problema pa ang pamilya ng iba. At lahat ng ito ay bahagi ng panawagan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ako nagrereklamo, sinasabi ko lang ang katotohanan. Na baka mamaya meron dito ang tingin sa pagpapastor ay tatayo lang tuwing linggo ng umaga and then sisigaw-sigaw at yun na. No. Kailangan ng tulong. At kung si Apostol Pablo, the Apostle Paul, ay humihingi ng tulong sa mga mananampalataya, mga kapatid, please, tulungan niyo ho ang inyong manggagawa sa pamamagitan ng pananalangin. Yes, hindi perpekto si Brother Paul. Yes, may mga kakulangan si Brother Paul, and you will all see that. Pero please, tulungan niyo pa rin ho sa pananalangin. Nagbigay na ilang mga spesipiko si Apostol Pablo sa verse 31, ipanalangin ninyo na maligtas ako sa mga di mananampalataya sa Judea. Bakit? May mga literal na banta sa buhay si Apostol Pablo. Wala na tayong time para basahin. Pag binasa niyo sa Acts chapter 23, verses 12 to 13, nandun yung mga taong talagang namanata. Sabi na, hindi kami kakain agad din namin napapatay si Pablo. Antindi. Gayun din, sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 11, verse number 26, ang sabi niya, sa aking mga paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo. Merong literal na threat sa physical life ni Apostol Pablo dahil sa kanyang pagmiministeryo. At alam niyo mga kapatid, nais kong sabihin, meron tayong mga kapatid sa Panginoon na literal na nasa threat ang kanilang physical safety at maging ang kanilang pamilya. Bakit? Dahil pumupunta sila sa mga lugar at mga bansa na illegal. May mga bansa na illegal ang Biblia. May mga lugar pa rin na pwede ka mapugutan ng ulo dahil pinapangaral mo si Jesus. Ipadalangin natin sila. Hindi man natin kilala sila personally, pero alam natin mayroong mga kapatiran na they go to places to preach Christ. Ipadalangin natin sila. Well, sabihin ko na rin ho, napakadali bilang mga Pilipino na i-criticize ang mga nakaupo sa ating gobyerno. Napaka-corrupt, yes, pero ginagawa ba natin yung utos ng Diyos na ipanalangin sila? Yes, maraming mga pastor at pamunuan ng iglesia na merong problema. Yes, napakadali na manggalaiti. Pero pinapanalangin ba natin sila? Nahandoon ang pangangailangan sa pananalangin. Hindi lamang siya'y maligtas mula sa mga hindi mananampalatayang Hudyo na nagbabanta sa kanyang buhay, kundi, number next, malugod na tanggapin ng mga pinabanal na mga Kristiyano sa Jerusalem ang dalakong tulong para sa kanila. Maaaring meron pa ring prejudice, maaaring meron pa ring mga Hudyo na galing sa mga hentil yan, parang dirty. Maaaring meron pa ring mga ganong kalagayan. Pero makikita natin pag binasa niyo ho sa Book of Acts, ano yung pagtanggap nila sa Acts chapter 21, na yung masaya nilang pagtanggap sa mga pinadalang tulong at mga patutuon ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang ministeryo. Verse number 32, sabi ni Pablo, sa ganun, masaya akong darating diyan sa inyo kung loloobin ng Diyos at makakapagpahinga sa piling ninyo. Again, kung ipagpipray niyo ako mga kapatid, sabi ni Pablo, at mangyari ang mga ito, magiging masaya akong darating sa inyo. Nandun yung kasiyahan niya kapag nagagawa ang kalooban ng Panginoon. We again see His commitment na mangyari ang kalooban ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos, sabi ni Apostol, kung yun ang kalooban ng Diyos, makakarating ako dyan. Kung loloobin ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito, makakarating ako dyan ng masaya. At hindi lamang yun, gusto ko makita niyo in the normal ministry, surprisingly, kailangan ng pagpapahinga. Sabi ni Pablo, at makakapag pahinga sa piling ninyo. Merong hukay sa magkabila. Yung hukay na puro pahinga na walang ginagawa,
At yung hukay na puro gawa at walang pahinga. Surprisingly, in the normal way of doing the ministry, kailangan din ng mga pagkakataon na magpahinga, to be refreshed, sabi ng salita ng Panginoon, to experience refreshment or rest in the company of others. And finally, verse number 33, patnubayan nawa kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Paul is under no illusion na nakasalalay sa kanya ang lahat ng bagay. Alam ni Apostol Pablo na ang ministeryo, ito man ay surprising and miraculous or very normal and daily experience, ay nakasalalay sa Panginoon. Nawa, tulungan tayo ng Diyos bilang mga mananampalataya na may kanya-kanyang panawagan, kanya-kanyang gawain na itinaan ng Panginoon, nilaan ng Panginoon, ay gawin natin sa araw-araw, sa mga normal na araw-araw ng ating buhay, na tumiwala tayo sa Diyos, na tayo'y manalangin sa Panginoon, na tayo ay magdasari na doon ang kapahingahan na kailangan ng katawan at tayo maging daluyan ng biyaya sa iba. Mga kapatid, surprisingly, ang ministry ay hindi laging puro kailangang nakakagulat at himala, kundi normally nahandoon ang mga pang-araw-araw na gawain at pagsusumikap na magtapat sa Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga salita na sa amin ay paalala ng iyong kamay, O Diyos, ay hindi lamang sa mga mahimalang pagkakataon, kundi ang iyong kamay ay gumagawa at ikaw ay kasama namin maging sa mga normal na mga araw. As we seek to daily live out, Panginoon, ang iyong panawagan sa amin. Tinawag mo man na maging ama ng tahanan, maging ina ng tahanan, maging empleyado o estudyante. Tinawag mo man sa pangangaral ng ebanghelyo, paglilingkod sa iyong iglesia, anuman ang iyong kaloob. O Diyos, sa araw-araw na buhay namin, tulungan mo nawa kami. In those normal days, ay patuloy naming maihayag ang iyong ebanghelyo, patuloy naming mapaglingkuran at mapatatag ang iyong iglesia, at patuloy namin na maitaas ang iyong pangalan. Salamat po sa mga halimbawa na ito ni Apostol Pablo. Salamat po sa iyong salita, at salamat po na alam namin na ikaw ang Diyos na soberano na may hawak sa lahat ng ito. Pagpalain mo po kami at patuloy maging sa aming pag-oobserba ng hapag ng Panginoon, ng Lord's Supper, sa pag-alaala namin sa aming Panginoong Hesukristo. At ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.